Isang mapagpalang araw mga bata. Ngayon ay inyong matutunghayan ang mga mahalagang kaganapan sa nobela na likha ni Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere. Sa Kabanata 57 na pinamagatang Kaawa-awang mga natalo. Sa bawat pakikipaglaban o pakikipagsagupaan ng isang nilalang sa mundong kanyang ginagalawan, hindi lingid sa kanyang kaalaman ang mga bagay na kasama sa kanyang kapalaran. Ang pagiging panalo ang hangad ng bawat isa upang magbigay ng isang magandang puntos. At sa bawat talo naman ay nag-iiwan ito ng isang marka na kailangan na iyong tanggapin at matuto kang pagkaisipin kung ano ang iyong magiging susunod na plano para sa naging maling hakbang. Sa totoo, tama naman ang maging handa sa bawat mga laban na iyong kahaharapin. Sa totoo lamang, ang mga natatalo ang siyang umuuwing luhaan at kalunos-lunos ang sasapitin sa kanyang buhay. Samantalang ang mga nagwawagi o mga nananalo ay siyang taas noo na ipinagmamalaki ang sarili sa puntos na inilaan. Pero pagkatandaan na sa bawat panalo o talo ng iyong nararamdaman ay pawang mga panandali ang resulta lamang. Ang mas mahalaga kung ikaw man ay natalo o nanalo, makita mo ang tunay na kahalagahan ng iyong ipinaglaban. Sa kabanatang ito, ating alamin kung sino ang mga nagwagi at mga natalo na umuwing luhaan. Simulan natin sa mga talasalitaan. Unang salita, pigi. Ang pigi ay isang parte ng katawan na matatagpuan sa ibang babang bahagi. Ito ay may malalaman at mabibilog na makikita sa likurang rehiyon ng balakang. Ikalawang salita, bilanggo. Ang bilanggo ay ang mga tao na hinuli o dinakip dahilan na sila ay may nalabag o nagawang mali sa batas na pinalalawig. Ang mga taong ito ay kinukulong sa loob ng selda upang hindi na makagawa ng mga bagay na sila ay makakasama lamang. Ang mga ito ay nililitis sa nakatakdang panahon. Ikatatlong salita, maalingasaw. Ang maalingasaw ay isang paglalarawan na mayroong nakasusulasok at nakadidiring amoy buhat sa mga nabubulok o sa mga nasisirang mga pagkain o hindi malinis na pasilidad. Ang ganitong uri ng amoy ay nakasusuya sapagkat pinamamalas nito ang madumi at hindi maayos na pagpapahalaga sa paligid. Ikaapat na salita, kulatahin. Ang salitang kulatahan o kulatahin ay ang paglalarawan ng pagkatalo sa isang laban o sa isang plano na ikinasa upang maghangad ng mabuting adhikain na magpapabago sa bawat isa. Ang mga tauhan, Alperes, Doña Consolacion, Padre Salvi, ang mga Gwardiya Sibil, Direktor Silio, Tarsilo Alasigan, Andong. Para sa tagpuan, ito ay naganap sa bayan ng San Diego, sa tribunal, alas 9
ng umaga. Ang buod ng kabanata. Namumutawi pa rin ang takot sa mga gwardiya sibil sa loob ng tribunal. Sinasaway nila ang mga batang pasilip-silip sa mga bilanggo sa loob ng rehas na kulungan. Tinatakot na sino mang gumawa nito ay kanilang papaluin. Makikita ang alperes na palakad-lakad sa bulwagan habang panay ang sulyap sa pintuan. Pinahihintulutan din niya ang may bahay na si Doña Consolacion upang makipag-usyoso sa mga kaganapan. Dumating si Padre Salvi sa ganap na 9:00 ng umaga. Kailangan niyang masaksihan ang paglipat ng mga nahuli. Iniutos ng alperes na buksan ang kulungan upang mailabas ang 2 bilanggo. Tumambad ang maalingasaw na amoy ng paligid. Halos maputol naman ang leeg ni Doña Consolacion sa mga nasaksihan. Si Tarsilo ang isa sa mga lalaki na inilabas sa selda. Punit-punit ang kasuotan at nakaposas ang mga kamay. Kasunod naman ay si Andong na tila isang batang nagmamakaawa dahil sa sinapit na palo, kung kaya't ang pigi nito ay puno na ng dugo at hirap maglakad. Isa-isa silang inilarawan ng alperes. Aniya, si Tarsilo ang matapang na nagpatakas sa ibang mga kasama nito, habang si Andong naman ang nagtangkang tumakas kung kaya't napuruhan ito. Pilit pinaamin ang dalawa sa pangako ng kanilang pinuno na si Crisostomo Ibarra. Ngunit ito ay mariing itinanggi nila. Ayon sa mga ito, hindi nila pinuno ang binata at wala siyang nalalaman sa lahat ng naganap. Sinabi ni Tarsilo na gusto nila itong gawin sapagkat pinaghihigantihan niya ang kanyang ama na namatay. Hindi kumbinsido ang alperes sa sagot ng binata. Hindi mapiga si Tarsilo kaya dinala ito sa bangkay ng kapatid na si Bruno na napatay nang mangyari ang paglusob. Muli siyang tinanong ng alperes kung nakikilala ba niya ang labi, ngunit nagmatigas pa rin siya. Hindi siya kumibo at saka sinimulan siyang kulahatan ng nanggagalaiting alperes. Biglang bumagsak ang katawan nito sa lupa. Inalagan ng posas at ibinitin patiwarik sa balon. Unti-unting nilunod si Tarsilo sa marumi at sa nakasusulasok na amoy ng tubig sa balon, hanggang sa lagutan ito ng hininga at kamalayan. Binalingan naman ang isa pa. Tinanong ang ngalan at kung bakit siya napasama sa pangkat ng mga tulisan. Sumagot ito na nasira ang kanyang tiyan kaya siya lumabas upang magtungo sa palikuran, ngunit sinama na ito bitbitin. Nagtawanan ang mga taong nakarinig. Muling ibinalik sa rehas na bakal ang nahuling lalaki. Karunungan ng kabanata. Batas na pinagtibay, hanggang saan ang kayang ibigay. Ang pantay na karapatan sa mga batas na pinaiiral ang siyang sasagip sa isang nilalang upang siya ay mabuhay ng marangal at malayang makamit ang hustisyang pinaglalaban. Batas na pinagtibay ay para sa lahat ng mamamayan upang sakupin nito ang malawak na porsyento ng lipunan.
Patay pantay sana na pagtingin sa bawat mayayaman at mahihirap sa buhay. Hindi makakaisip na iwanan ang mga nasa laylayan ng lipunan. Ang maghahatol gamit ang dahas ay pawang makasalanan. Wala itong pinagbabasehan na pamantayan upang ang mga natalo ay bigyan ng pagkakataon at muling pagkatiwalaan. Marapat na sila ay bigyan ng kalayaan upang ang nagsisidhing mga damdamin ay lumabas at malaya nitong alisin ang mga agam-agam. Ang bawat batas na pinagtitibay at pinag-iisipan ay nararapat na bigyan ng halaga at ipamalas upang ang pantay na pagtingin sa bawat mamamayan, mayaman at mahirap man, ay mabigyan ng balanseng hustisya na hindi makikitaan ng mga butas at palusot sa lipunan. Pahiwatig ng kabanata. Kurot sa puso ang malaman na ikaw ay pinaratangan at isinakdal ng walang kamalay-malay. Tunay ngang ang mga inaapi ang siyang walang kalaban-laban at sa mata ng batas ang dalang ng katibayan. Hanggang sa bakal na rehas na lamang ba ikaw ay tatanaw? Kinabukasan mo ng iyong pamilya ay maglalaho na lamang? Paano na ang mga plano at balak mo sa buhay? Mauuwi na lang ba sa kawalan? Kamatayan ang katumbas na ikaw ay pinaghinalaan sa mga bagay na hindi mo kailanman pinakaialamanan. Nang gigit-git mong damdamin, hirap pakalmahin. Pintig ng puso mo, hirap patigilin. Sumisigaw na konsensya, hindi na makadama. Pagdaloy ng puso, sa dugo, sa ugat mo'y kinapos na. Mata mong malinaw, kadiliman ang tanging natatanaw. Paa na bumabalanse sa iyong pantintig ay bumagsak na. Isang hininga ang iyong ipinakawala. Tuluyan ka na nga ang lumisan at nawalan ng malay. O mga bata, ako ay mag-iiwan ng isang kataga. Ang karunungan at kaalaman ang siyang huhubog sa sangkatauhan na magsisilbing instrumento sa kasalukuyan mong tagumpay. Imumulat yaring musmos na isipan at huhulmahin ang tagong talentong naghihintay. Sangkap ang mabuting kalooban, may adhikain sa buhay, at may pananalig sa may kapal. O mga kapanitikan, hanggang sa muling kabanata, para sa kabanata 58 na pinamagatang ang mga isinumpa. Abangan! Huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe para sa mga susunod pang mga kabanata. Paalam mga kapanitikan, hanggang sa muli!